Check nyo tong habak mula sa likha. Noon nakikinig lang ako sa kwento ng mga antingero, albularyo, ermitanyo, hanggang sa umabot sa punto na gusto ko nang matutunan yung ginagawa nila. Kusa siyang dumating sa akin mula sa Antingeros del Negros, nakita ko sa kanila yung habak eh. Mabisang depensa, higit sa lahat pamparusa sa mga sinasapian. O yung mga tao na nililikop ng itim na enerhiya. Kasama nito yung orasyon, dasal para mapagana, andito yung guide kung paano gagamitin at dadasalan. Kung interesado kayo, message lang sa likha or check nyo yung link or check nyo dyan sa Yellow Basket. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Santos. Walang eksaktong taon. Iloilo. Sa isang malayong barangay sa Ilocos naninirahan ang mag-inang sila Santos, Marlon at Nanay Sharon. Sa kasamaang palad wala na ang ama. Sumama na ito sa ibang babae. Mataas ang pangarap ni Santos at Marlon. Kaya kahit hirap sa buhay pinagpatuloy nila ang pag-aaral. Dahil sa pagsusumikap ng ina, napagtapos nito ang magkuya. Kaya naman nang magkaroon ng parehong trabaho, pinahintunan nila sa paglalabada at paglalako ng lutong ulam ang kanilang ina. Naging maayos ang pamumuhay dahil na rin sa kasipagan ng magkapatid. Ngunit minsan hindi nila maiwasan na maisip ang ama. Lalo na sa tuwing nakikita na umiiyak ang ina sa gabi. Hindi pa rin ito matanggap na iniwan sila para sa ibang babae. Isang araw, nakita ni Santos ang nanay na umiiyak habang hawak ang litrato ng asawa. "Nanay, huwag niyo na pong alalahanin si tatay. Halata naman po na nakalimutan niya na tayo eh. Kaya naman wag mo na siyang isipin." Wika ni Santos. Pinunasan pa ng binata ang luha ng ina. "Nanghihinayang kasi talaga ako, anak. Nasira ang pamilya natin ng dahil lang sa tukso. Sa tingin mo ba, mabubuo pa kaya ang pamilya natin?" Wika ni Nanay Sharon. "Wag na po tayong umasa na sa bagay na hindi naman mangyayari. At isa pa, baka may pamilya na yun si tatay eh. Wag na po natin hanapin yung taong matagal na tayong kinalimutan." Tugon ni Santos sabay yakap sa ina. Hindi na nagsalita pa si Nanay Sharon. Alam niya na hindi gusto ng anak na pag-usapan pa ang dating asawa. Narinig naman ni Marlon ang pag-uusap ng kapatid at ina. Kaya naman nang lumabas si Santos, dali-dali niya itong kinausap. "Tol, pwede ba tayo mag-usap? Narinig ko yung usapan niyo ni nanay eh. Galit ka pa rin ba kay tatay?" Tanong ni Marlon. Natahimik naman si Santos. Nanatili itong hindi kumikibo. Kaya muling nagtanong si Marlon sa kapatid. Wala nang nagawa pa si Santos kung hindi sagutin ang tanong ni Marlon. "Kailangan pa bang itanong yan, kuya? Alam mo naman yung sagot ko eh. Kailanman hindi ko mapapatawad si tatay sa pag-iwan niya sa atin para lang sa ibang babae. Sinira niya yung pamilyang binuo nila ni nanay. Ni sustento nga, hindi siya nagbigay kay nanay. Naghirap si nanay ng dahil sa kanya. Kaya bakit ko siya papatawarin?" Tugon ni Santos. "Alam ko masakit na iniwan tayo ni tatay. Nasasaktan din ako lalo na sa tuwing nakikita ko si nanay na umiiyak. Pinagdarasal ko na sana mabuli yung pamilya natin eh. Sana patawarin mo na si tatay. Mahirap mabuhay ng may galit sa puso, kaya mas maiging huwag ka magtanim ng sama ng loob. Ikaw lang naman yung mahihirapan sa uli. Paano kung biglang bumalik si tatay? Lalo na't alam natin na baka mahal niya pa si nanay, ano?" Wika ni Marlon.
Hindi na kumibo pa si Santos. Umalis na lang sa harapan ni Marlon at dali-daling pumasok ng silid. Bago matulog, pinag-isipan namang mabuti ni Santos ang mga sinabi sa kanya ng kuya. Napagtanto ng binata na tama ito. Kinabukasan, pumasok na sa trabaho si Santos. Hindi pa rin mawala sa isipan ang mga sinabi ni Marlon sa kanya. Hanggang sa natapos na ang oras ng trabaho, habang naglalakad pauwi, may nakita itong isang pulubi sa daan. Iho, baka pwede namang makahingi ng pagkain. Nagugutom na ako, ni isa wala pa nagbibigay sa akin eh. Parang nandidiri sila. Wika ng pulubi. Nagulat naman si Santos sa biglaang paglapit sa kanya ng matandang lalaki. Naku, wala akong dalang pagkain dito eh. Gusto niyo sumama na lang kayo sa akin sa bahay. Malapit lang naman po yun dito eh. Aabutan ko po kayo ng pagkain. Tugon ni Santos. Napangiti naman ang pulubi. Talagang isasama mo pa ako sa bahay niyo? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Ang dumi ko tapos mabaho pa yung amoy. Wika ng pulubi na ang pangalan ay Mang Noel. Bakit ko naman po kayo pandidirian? Nakakaawa nga po yung lagay niyo eh. Nabubuhay po kayo sa pamumulot ng basura, saka panlilimos sa mga tao. Mas mabuti pa nga po yung ginagawa niyo kaysa sa mga nagnanakaw dyan oh. Tugon ni Santos. Baka naman magalit sa akin ng pamilya mo ha? Yung itsura ko. Muling tanong ni Mang Noel. Hindi po yan. Mabait po yung nanay at kuya ko. Paniguradong matutuwa sila kapag nakilala ka. Ano po bang pangalan nyo? At saka, wala kayong tirahan? O hindi kaya kamag-anak na pwedeng matuluyan? Tanong ni Santos. Napayuko naman ang matanda. Tila nalungkot ang itsura sa tanong ng binata. Nga pala ang pangalan ko ay Manong Noel. O pwedeng Mang Noel na lang. Wala na akong pamilya iho eh. Pinatay silang lahat. Kaya nag-iisa na lang ako dito sa mundo. Masakit man ang nangyari. Pinilit ko na maging matatag. Wala naman ako magagawa kung magluluksa at malulungkot ako habang buhay, di ba? Kakainin lang ako ng galit ko. Wika ni Mang Noel. Napangiti naman si Santos sa sinabi ng matandang pulubi. Matapos ang pag-uusap, kaagad naman silang naglakad pauwi ng tahanan. Pagkarating, napangiti si Nanay Sharon nang makita ang anak. Niyakap niya ito at humingi ng pasensya sa nangyari. Pero laking gulat nang makita si Mang Noel. Maging si Sharon ay nabigla nang masilayan ang pulubi. Sino ba yan anak? Bakit ka nagdadala ng maduming tao dito? Wika ni Nanay Sharon. Anay, si Manong Noel po yan. Nagugutom po siya kaya sinama ko dito sa bahay. Wala kasi kung dala kaya wala akong nabigay sa kanya eh. At isa pa para makaligo kahit papano. Wala din po siyang matutuluyan eh. Wika ni Santos. Ganun ba? O sige, papasukin mo muna siya sa loob para makapagpalit at makaligo. Sakto din yung dating nyo. Kakain na. Manong, sumabay na lang po kayo sa amin. Wika ni Kuya Marlon. Nakakaya naman pumasok, medyo madumi ako eh. Wala ba kayong tubig dito sa labas? Dito na lang ako maglilinis ng katawan ko. Wika ni Mang Noel. Ay nako, ayos lang ho yan tay, nandito na kayo eh. Sakto kakain na kami. Hinihintay lang talaga namin yan si Santos. Hindi kami sanay na hindi sabay-sabay kakain. Wika ni Nanay Sharon. Naglinis ng katawan si Mang Noel. Binigyan nito ng damit ni Santos.
Mabuti at sakto lang ito sa matanda. Naganda na ang mga ito ng makakain. Matapos maligo, lumabas ng banyo si Mang Noel. O, di ba, Manong? Mas bagay sa'yo yung malinis na damit. Tara, upo po kayo. Masarap po magluto yung nanay ko, saka pati si kuya. Ako lang yung hindi marunong magluto sa pamilya namin eh. Pero ayos lang. Masipag naman ako magtrabaho. Wika ni Santos. Natuwa naman si Marlon. Ito ang kauna-unahang beses na makita na muling naging masaya ang kapatid. Naiilang man na nagdala ito ng estranghero. Ngunit dahil sa pinapakitang ligaya ni Santos, napapanatag ang kalooban ng kuya. Sabay-sabay kumain ang mga ito kasama si Mang Noel. Naging masaya naman ang hapunan habang nag-uusap. Marami na akong pinagdaanan at problema. Noon iniwan ako ng asawa ko pero kalaunan bumalik din naman kaya pinatawad ko. Galit na galit yung mga anak ko noon eh. Pinagsabihan ko sila, kung magagalit ka, ikaw lang din ang mahihirapan. Mas masayang mamuhay ng payapa at walang kaaway. Wika ni Mang Noel. Nang mga oras na yun, tila tinamaan si Santos sa sinabi ni Mang Noel. Bigla na lang itong natahimik. Matapos kumain, pinag-usapan ng pamilya na doon na lamang patirahin sa tahanan si Mang Noel. Kinuha nila ang matanda bilang tagalinis ng bakuran. Laking pasasalamat naman ng matanda dahil bukod sa binigyan siya ng trabaho, tinuring din siya bilang tunay na kapamilya. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong napalapit si Santos kay Mang Noel. Palagi silang magkasama at madalas lumalabas at binibila nito ni Santos ng mga bagong damit. Isang gabi, nakita ni Mang Noel si Santos na umiiyak sa kwarto habang hawak ang litrato ng pamilya. Dali-dali itong nilapitan ng matanda at tinabihan. Pinunasan ni Santos ang luha sa mata. O Manong, gising pa pala kayo. Anong oras na? Hindi na po dapat kayo nagpupuyat. Wika ni Santos. Napadaan lang ako eh. Nakita akong bukas yung kwarto mo. Umiiyak ka pa. Yan ba ang tatay mo? Aba, tignan mo nga naman, magkamukha kayo ah. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit hindi na kayo magkasama? Tanong ni Manong Noel. Mahabang kwento po tay eh. Pero iniwan kami ni tatay para sa ibang babae. Ang hindi ko maintindihan, galit na galit po ako sa kanya. Pero gusto ko po siyang makita. Gusto kong tanungin si tatay bakit mas pinili niya yung iba kaysa sa pamilya niya. Wika ni Santos. Baka naman may dahilan ng tatay mo kaya kayo iniwan. Sana makausap mo siya no? Nang ikaw mismo magtanong sa kanya ng mga bagay na yan. Mahirap pang hula at baka mali ang makuha nating sagot. Wika ni Mang Noel. Natahimik naman si Santos sa sinabi ng matanda. Maraming salamat po sa payo, Mang Noel ha. Hayaan niyo po. Pag-iisipan ko po yung mga sinabi niyo. Tara po, tulog na tayo. Anong oras na eh? O sige na iho, matutulog na rin ako ha. Huwag mo na munang isipin yung mga bagay na yan, magpahinga ka na. Maaga pa ang pasok mo sa trabaho. Wika ni Mang Noel. Napangiti na lang ang binata. Umalis na si Mang Noel sa silid. Kaagad namang naiga si Santos. Nang araw na yun, hindi makatulog si Santos at palaisipan pa rin sa kanya kung bakit sila ipinagpalit ng ama. Lalo't alam niyang mahal na mahal ng ama ang ina. Kaya naman nagulat na lang ito nang sabihin ni Nanay Sharon na umalis na ang ama para sa ibang babae. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang magandang samahan sa pamilya kasama si Mang Noel.
Isang araw, habang nagmamadali papunta sa trabaho, may lalaki itong nakita na pamilyar sa kanya. Napakunot ang noo ng binata. Kung hindi siya nagkakamali, ito ay walang iba kung hindi ang ama. Nang dahil sa kuryosidad, kagad itong sinundan ni Santos kahit mahuhuli na sa trabaho. Hanggang sa naabutan ito ni Santos sa isang bakanting lote. Hindi nagkamali ang binata. Si Tatay Rico nga ang nakita. Tinawag niya ang pangalan ng ama. Kinakabahan pa ang binata habang papaharap ito sa kanya. Hindi naman ako manggugulo, anak. Sinilip ko lang kayo. Masaya akong nasa maayos kayong kalagayan. Nga pala, nagpunta ako rito para balaan kayo. Huwag kayong masyadong magtitiwala doon kay Noel. Hindi niyo siya lubusang kilala. Pakisabi na lang din sa nanay at kapatid mo. Wika ni Tatay Rico. Aalis na sana ito nang biglang nagsalita ang binata. Teka tay, ganun na lang ba yun? Hindi mo ipapaliwanag sa akin kung bakit mo kami iniwan tapos pinagpalit sa ibang babae? Wika ni Santos. Bakas naman sa mukha ni Tatay Rico ang pagkagulat. Hindi nito maintindihan ang sinasabi ng anak. Teka, kailanman hindi ko kayo pinagpalit sa babae. Alam niya ng nanay at kuya mo. Ano bang nasabi sa'yo? Iniwan ko kayo para hindi kayo mapahamak. Meron akong tungkulin na dapat gampanan. Kahit mahirap para sa akin na lumayo sa inyo. Mahal na mahal ko kayo . Bakit ganyan ang nasa isip mo? Hindi yan ang dahilan. Wika ni Tatay Rico. Nanlaki ang mga mata ng binata. Napaisip ito. Baka merong itinatago sa kanya ang ina at kapatid. Tay, huwag ka namang gumawa ng kwento. Kailanman hindi magsisinungaling sa akin si nanay at kuya. Dapat pala, hindi na lang kita sinundan . Lalo pang nagulo yung isipan ko . Wika ni Santos. Hindi ito naniwala sa sinabi ng ama. Anak, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Bakit hindi mo sila tanungin sa tunay na dahilan ng pag-alis ko? Maniwala ka o hindi, kaya ako lumayo ay para sa kaligtasan niyo. Wika ni Tatay Rico. Matapos sabihin ang mga salitang iyon ay umalis na ito at iniwang tulala si Santos. Nang mga oras na yon ay lumiban sa trabaho ang binata. Dali-dali itong umuwi ng tahanan. Kinausap ng masinsinan ang ina at kapatid. Nagulat naman si Nanay Sharon sa mga sinabi nito. O ang aga mo yata ngayon anak, hindi ka ba pumasok? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba mukhang? Yung mata mo parang umiyak ka. Wika ni Nanay Sharon. Naisabihin niyo po sa akin yung totoo. Bakit po ba umalis si tatay? Totoo bang sumama siya sa babae? Nakausap ko po siya . Hindi daw po yung dahilan ng pag-alis niya. Tugon ni Santos. Nagulat si Nanay Sharon. Nagkataong hindi rin pumasok ang kapatid. Kaya narinig nito ang sinabi ni Santos. Anong sabi mo, bunso? Nakita mo si tatay? Kinumusta niya ba tayo? Tanong ni Marlon. Sagutin niyo muna yung tanong ko. Ano ba talaga yung katotohanan? Huwag na kayong magsinungaling kuya. Sinabi sa akin ni tatay na hindi niya tayo iniwan para sa ibang babae. Meron siyang malalim na dahilan . Ano ba yun? Bakit niyo kailangang itago sa akin? Wika ni Santos. Patuloy lang na tumutulo ang luha sa mga mata. Nagkatinginan si Marlon at Nanay Sharon. Hanggang sa naluwa na din ang ina. Panay ang paghingi ng tawad sa anak.
Hindi ko rin alam kung bakit kami nagsinungaling sa'yo eh. Ayaw lang namin na madagdagan pa yung iisipin mo, kaya nagawa namin yon. Wika ni Nanay Sharon. Hindi yan ang gusto kong marinig, Nay eh. Ang tinatanong ko, kung ano ang dahilan ng pag-iwan sa atin ni Tatay. Gusto kong malaman ng katotohanan. Kaya sana sabihin niyo sa akin, pakiusap lang. Wika ni Santos. Nang mga oras na yun, nakikinig lang sa usapan ng pamilya si Mang Noel. Tahimik na nagmamasid. Manggagamot si Tatay at may napatay siyang pamilya ng aswang. Kaya sa takot na madamay tayo, pinili niyang umalis at tiisin na malayo sa atin. Kinumbinsi ko si Nanay na wag na lang sabihin sa iyo ang katotohanan dahil alam kong kapag nalaman mo, hahanapin mo si Tatay. Iniisip lang namin ang kapakanan mo kaya sana patawarin mo kami sa pagsisinungaling namin. Wika ni Marlon. Hindi makapaniwala ang binata. Matagal na siyang nabubuhay sa kasinungalingan. Matagal siyang nagalit sa ama. Dito lang napagtanto na kaya pala hindi buo ang galit niya sa ama. Hindi totoo ang mga sinabi sa kanya. Salamat sinabi niyo sa akin yung katotohanan Pero hindi ko alam kung mapapatawad ko kagad kayo. Doon na muna ako titira sa bahay ng kaibigan ko. Mas mabuting lumayo na muna ako dito. Baka kung ano pa yung masabi ko tapos pagsisiyan ko sa uli. Wika ni Santos. Sinubukan pa itong pigilan ni Nanay Sharon. Pero kumbinsido na si Marlon, nahayaan muna ito para makapag-isip. Matapos malaman ng katotohanan, nakiusap si Santos sa katrabaho na makikituloy muna dahil sa nangyari sa bahay. Ilang linggo ring nanatili si Santos sa bahay ng kaibigan. Hanggang sa bigla na lang itong sinundo ng kuya at sinabing nagkaroon ng malubhang sakit ang ina. Dahil sa sobrang pag-aalala, nakalimutan ni Santos ang galit. Sobrang lungkot ng binata nang makita na malaki na ang pinayat ng ina. Mabuti naman at napadalaw ka, anak. Ay sana patawarin mo ako. Sana naintindihan mo kung bakit namin yun nagawa ng kuya mo. Wika ni Nanay Sharon. Kalimutan na po natin yun, Nay. Ang mahalaga po sa ngayon, bumuti po yung kalagayan mo. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit bigla ka na lang nangayayat? Ano pong sabi ng mga doktor? Wika ni Santos. Yun na nga, bunso Hindi pa rin matukoy ng mga doktor kung ano ba ang sakit ni Nanay. Ang tagal na namin dito sa ospital pero wala pa rin silang nakikitang dahilan. Wika ni Marlon. Kagad napansin ni Santos na wala sa ospital si Mang Noel. Teka, nasan si Manong Noel? Umalis na ba siya? Tanong ni Santos. Bigla na lang siyang nawala nung umalis ka Pagkatapos nun, doon na nagsimulang magkasakit si Nanay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong dahilan ng pag-alis ni Manong Tugon ni Marlon. Sumagi sa isipan ni Santos ang paalala sa kanya ng ama. Teka, hindi niyo ba kilala yung mga napatay ni Tatay? Nabanggit sa akin ni Manong Noel na pinatay daw yung buong pamilya niya Hindi kaya pamilya ni Mang Noel yung pinatay ni Tatay? Nagpanggap lang siya para makaganti sa atin Ang sabi ni Tatay din, huwag tayo magtitiwala kay Manong Noel. Kasi hindi natin kilala yung tunay niyang pagkatao. Wika ni Santos. Naisip ko din yan. Pinuntaan ko nga si Tatay sa bahay niya pero hindi ko nakita. Ang sabi ng mga kapitbahay, matagal na daw siyang lumipat Dati dumadalaw pa ako sa kanya. Pero simula nung nalaman mo ang katotohanan, hindi ko na siya nakita. Paano kaya natin mahanap si Tatay? Siya lang yung makakatulong sa atin
Wika ni Marlon. Kaagad nag-isip si Santos. Naalala kung saan muling nakita ang ama. Dali-dali nilang pinunta ng lugar. Kaagad dinala ng magkapatid ang ama sa ospital. Pinuntahan si Nanay Sharon. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Kumilos na si Noel. At ikaw, Sharon, ang una niyang biktima. Sinubukan ko siyang pigilan kahit malayo ako sa inyo. Pero hindi umubra. Wika ni Tatay Rico. Ibig sabihin, Tay, tama ang hinala ko. Si Mang Noel nga ang may gawa nito kay nanay. Tanong ni Santos. Ginawa ko lang yon para sa ikakatahimik ng baryo. Hindi ko ginusto na patayin ang pamilya niya. Binigyan ko pa sila ng pagkakataon na umalis na lang o hindi kaya magbago. Pero hindi sila nakinig. Ipinagpatuloy nila ang masamang gawain. Kaya nga ako lumayo sa inyo eh. Ang buong akala ko tumahimik na si Noel. Kaya nung nakita ko yung pagbumuka niya, nagpakita na ako sa'yo. Pagpapaliwanag ni Tatay Rico. Ano pong gagawin natin, Tay? Malala na ang kalagayan ni nanay, oh. Wala na ba tayong magagawa para maisalba siya? Tanong ni Marlon. Talagang may sakit na ang nanay niyo dahil sa katandaan. Pinalala lang ni Noel. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang kalagayan ng nanay niyo. Mas mabuting doon muna kayo manatili sa tahanan ko para mabantayan ko siya. Hanggat hindi ko nahanap yung Noel na yan, hindi matatahimik ang buhay natin. Wika ni Tatay Rico. Matapos ang pag-uusap na yun, minabuti ng mga ito na manatili sa bahay ni Rico. Hindi naman tumigil ang tatay sa paghahanap kay Mang Noel. Habang tinutugis ang aswang, tinuturuan din ni Tatay Rico ng mga pamamaraan si Santos kung paanong kukontrahin ang mga nilalang. Kagaya ng ama, matalino si Santos. Kaya ilang panahon lamang ang lumipas, nagkaroon nito ng kaalaman sa lihim na karunungan sa tulong at gabay ni Tatay Rico. Isang araw, nakita ni Marlon si Mang Noel sa kabilang baryo. Kaagad niya itong ipinaalam sa ama at kapatid. Mabilis na kumilos ang mag-ama para mahuli ang aswang. Pagdating sa baryo, nakita nila Santos si Mang Noel at kaagad itong kumaripas ng takbo papasok sa kagubatan. Dali-dali itong sinundan ng mag-ama. Hanggang sa bigla itong nawala sa paningin. Nag-usal ng dasal si Rico at tumingi ng gabay sa tangan. Mas tumalas ang pakiramdam ni Mang Rico. Natunto ng kinaroroonan ni Mang Noel. Huwag ka nang magtago pa, Mang Noel, bistado ka na namin. Kaya magpakita ka na at harapin mo kami. Pwede ka naming pagbigyan eh. Basta, tanggalin mo lang ang sumpa na nilagay mo sa nanay ko. Kaya palang bilis gumaan ang loob ko sa'yo, ha? May ginamit ka pala sa akin. Hoy, ikaw na nagsabi sa akin na huwag magpapadala sa galit. Pero bakit ikaw mismo ang gumagawa? Wika ni Santos. Kaagad lumabas si Mang Noel. Nanlaki ang mga mata ni Santos dahil iba ang itsura ng matanda. Iho, wala akong pakialam sa sinabi ko sa'yo. Masyado kang uto-uto, kaya madali kang paikutin. Wika ni Mang Noel. Kaagad ditong sinakalang binata. Kaya naman mabilis na sumaklolo si Tatay Rico. Nag-usal ng mga orasyon. Inundaya ng suntok ang kalaban at tinamaan ito sa dibdib. Tumalsik si Mang Noel. Laking gulat nito nang makarinig ng mga tapak ng paa ng kabayo. Pagtingin niya sa bandang kaliwa, isang kabayo ang nakita niya sa katawang tao. Walang pagdadalawang isip na hinambalos ang muka ni Mang Noel. Gulat na gulat si Santos sa mga nakita. Hindi makapaniwala ang binata sa ginawa ng ama
at sa nakitang nilalang. Kagad binawian ng buhay si Mang Noel matapos nun. Sinunog nila ang bangkay upang hindi na ito muling mabuhay. Pagkarating nila sa tahanan, nakangiti silang sinalubong ni Nanay Sharon. Labis naman ang saya ni Santos dahil bukod sa magaling na ang ina, sa wakas ay nabuo na ang pamilya. Magmula din ang araw na yun, nanatiling lihim ni Santos at Tatay Rico ang mga kaganapan. Unti-unting itinuro sa kanya ang lahat ng pamamaraan. Naging mahaba din ang proseso bago tuluyang ipinakilala ni Tatay Rico ang gabay niyang tikbalang. Hindi madaling paamuhin ng gabay, ngunit dahil na rin sa gabay ni Tatay Rico sa kanya at sa kabutihan ng puso ni Santos, nagawang maipasa ni Tatay Rico ang gabay sa anak bago ito tuluyang nawala sa mundo. Naging maganda ang huling buhay ni Tatay Rico. Muling nabuo ang kanyang pamilya. Ang mga huling taon niya sa mundo, inilagi niya sa pagtuturo kay Santos at pagbawi sa pagmamahal sa buong pamilya. Tila ba tadhana na mismo ang gumawa ng paraan upang makabawi siya sa pamilya at maipasa kay Santos ang gabay na tikbalang. Ang susunod na kwento natin, mga kabayan, dating kwento rin na iniba ko lang yung atake para sa mga hindi pa nakakapakinig. Kung sakaling napakinggan nyo na, ito'y tungkol pa rin sa tikbalang Huwag na mag-comment na paulit-ulit kasi sinabi ko naman ayoko lang na mabitin kayo kaya nag-upload pa ako ng duktong or ng mas mahaba. Yun lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Evan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ang kultura ng isang lugar ay nababatay sa mga kwento o alamat na maaaring naganap sa nakaraan. Kadalasang naiiwan ang mga lumang paniniwala sa mga bagong henerasyon at patuloy na sinasariwa hanggang sa naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa kwentong ito, matutunghayan nyo ang kasaysayan ng isa sa mga taong nagtatag ng kapuluan ng Panay. Kung ano ang lihim na taglay nito, na siyang naging dahilan kung bakit naitatag ang kanyang pamumuno sa isang dayuhang pulo. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa pamahalaan itong si Evan. Siya ang naatasan ng kanilang munisipyo na pamahalaan ang pagdadala ng mga rebulto ng 10 datong nagtatag ng pamahalaan ng Panay. Sa mga hindi nakakalam, ang kapuluan ng Panay ay naitatag ng 10 dato na naglakbay mula sa Borneo sa pangunguna ng isang nagngangalang Dato Puti. Kabilang ang pangkat na ito sa ahop ng kilalang Rahab Balinsosay. Walang malinaw na dahilan kung bakit sila napadpad sa kapuluan ng Pilipinas. Ngunit isa itong mahalagang kaganapan na tuluyang humubog sa kasaysayan ng bansa. Evan, mabuti naman maaga ka nakarating. Balita ko kasi, ngayon daw dadaong yung magdadala ng mga rebulto. Kaibigan ni Evan. Oo nga pare. Kagabi pa ako kinukulit ni boss tungkol dyan. Kaninang umaga, tawag niya ang gumising sa akin Ay nako, hindi talaga mapakalayan si boss pagdating sa mga ganyang bagay Kasalukuyang naghahanda ang dalawa papunta sa probinsya ng Antique dahil doon nila sasalubungin ang 10 rebulto ng mga dato. Hindi ko alam kung ano bang meron sa mga rebulto na yon. Natataranta ng ganun si boss Napadungaw sa bintana si Evan. Nakita ang sasakyan ng kanilang amo. Isa itong mayamang negosyante. Kasalukuyang sekretaryo ng kagawaran ng turismo ng probinsya. Mabuti naman at naabutan ko kayong dalawa. Evan, mag-usap tayong dalawa lang tungkol sa pakay nyo sa Antique.
Napalingon si Evan sa kaibigan at kumindat. Mauna na ako sa sasakyan pare ha. Doon na lang kita hantayin. Pag-alis nito, hindi na nagsayang pa ng oras si Martin. Evan, may ipapagawa ko sa'yo. Mahalaga ito para sa pamilya ko at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang sekreto. Walang problema, boss. Ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Kaunting kaalaman. Maliban sa nagtatrabaho sa munisipyo itong si Evan, tauhan din siya ni Martin sa negosyong pagbili at pagbebenta ng mga antigong kagamitan. May tauhan ako mula sa Borneo na naglagay ng mahalagang gamit sa kamay ng isa sa mga dato. Hanapin mo ang rebulto ni Dato Marikudo. Kunin mo sa kamay nito ang isang maliit na itim na supot. Pwede ko po bang itanong kung ano yung laman ng supot, boss? Sa susunod ko na sasabihin kapag nagawa mo na ang ipinag-uutos ko. Evan, walang dapat makaalam nito kung hindi tayong dalawa lang. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Si boss naman masyadong seryoso. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon, boss. Sige na, lalakad na po kami. Habang nasa biyahe, tinanong ni Eliseo ang kaibigan kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Oh, sabihin mo na. Ano yung sinabi ni boss? Ay nako pare, gaya pa rin ng dati. May mga sekretong transaksyon na naman ang amo natin. Mamaya mo malalaman. Sa ngayon, idlip muna ako. Maba pa yung biyahe natin eh. Inabot ng halos 3 oras ang biyahe ng dalawa. Mula Iloilo hanggang sa makarating sa probinsya ng Antique. Pagdating sa pantalan ng Kulasi, ginising ni Eliseo si Evan. Uy Evan, nandito na tayo. Gumising ka na dyan. Ayusin mo nga yung sarili mo. Nag-aantay na yung mga kausap ni boss. Dali-dali namang bumangon ang binata at inayos ang sarili. Pagbaba ng sasakyan, kinausap nito ang isa sa mga taong nagdala ng rebulto na nagngangalang Bert. Ito ang kausap ni Martin na naging daan para maipuslit sa probinsya ang sinasabi nitong antigong gamit. Kagaya ng napag-usapan, nasa kamay ni Dato Marikudo ang itim na supot. Ingatan mo yan. Milyon ang halaga niyan. Nasabi nga din sa akin ni boss yung tungkol dyan eh. Ako nang bahala. Kayo na lang ang mag-usap tungkol sa bayad. Kagad nang isinagawa ni Evan ang utos sa kanya ng amo. Matagumpay nitong nakuha ang sinasabing itim na supot. Nakabalot ito sa plastik. Sinadyang isingit sa kamay ng rebulto para hindi maharang ng customs. Hindi rin binuksan ni Evan ang supot. Ngunit ang ipinagtataka ng binata kung bakit sa kamay ni Dato Marikudo inilagay ang bagay na yun. Mabuti naman at walang naging problema. Maraming salamat, Evan. Kahit kailan talaga maaasahan ka. Oo nga boss, mabuti na lang madaling kausap yung si Bert eh. Alam na alam yung gagawin niya. Matagal nang tauhan ni Martin si Bert. Nakadestino ito sa Borneo. Nagsisilbing tagahanap ng mga antigong binibili ni Martin. Habang nag-uusap, biglang pumasok sa isip ni Evan ang isang katanungan. Kinuha nito ang pagkakataon para tanungin si Martin. Pero nakakapagtaka lang boss bakit milyon yung halaga ng bagay na yan? Saka sa dinami-dami ng pwedeng lagyan, sa kamay pa ni Dato Marikudo. Bakit ganun boss? Alam mo, Evan, ang katotohanan, hindi matutumbasan ng pera ang halaga ng bagay na ito para sa akin. At kung bakit kay Dato Marikudo, yon ay dahil mula sa kanya ang bagay na to. Habang binubuksan ang maliit na sisidlan, tumambad kay Evan ang isang maliit na bungkos ng gintong buhok. Buhok? Teka, mali ba yung naipadala sa inyo boss? Mukhang naloko yata tayo ah. Walang yung Bert yan. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi, Evan. Tama ang pinadala ni Bert.
Ito nga mismo ang pinapahanap ko sa kanya. Ang buhok ng isang maharlikang tikbalang. Napatitig si Evan sa amo. Pinakiramdaman kong seryoso ito sa mga sinasabi. Seryoso ka, boss? Buhok ng tikbalang. Naniniwala ka sa ganyan? Bigla itong naguluhan. Sa isip niya nasisiraan na ng ulo ang amo. Oo, Evan, seryoso ko. Hindi naman ako gagastos ng milyon kung alam kong wala itong kwenta. Hindi lang ito basta antigo. Bakit hindi mo patunayan sa sarili mo? Sabay abot ng buhok kay Evan. Nang dumampi ang buhok ng tikbalang sa kamay ng binata, tila nakaramdam ito ng matinding panghihina hanggang sa tuluyang makatulog. Nagising ang binata sa isang hindi pamilyar na lugar. Nasa tabi ito ng dalampasigan. Dali-daling bumangon ang binata at nakitang mag-isa lang siya sa lugar. Nagpa siya itong maglakad upang maghanap ng mga taong mapagtatanungan. Napakalayo ng nilakad ng binata. Ngunit wala pa din siyang nakikitang kabahayan. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mga tunog na tila nagmumula sa malalaking tambol. Sinundan ito ng ugong na nagmula naman sa mga tambuli. Napatingin si Evan sa dalampasigan. Nakita ang malaking pangkat ng mga bangkang dilayag. Isa-isa itong dumaong sa dalampasigan at bumaba ang mga sakay. Lumapit ang binata sa pinakadaungan upang makita ng malapitan ang pangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Evan dahil ang kasuotan ng mga ito ay kagaya ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Napagtanto na nasa lugar siya na walang tao. Makapal din ang kagubatan at walang makikitang kabahayan. Lumapit ang binata sa mga kakadaong pa lamang na tao. Laking gulat niya dahil bigla siyang pinaluhod ng isa. Dalawang matatalas na sibat ang nakatutok sa kanyang likuran habang nakaluhod sa buhangin. Nag-uusap ang mga ito sa hindi maintindihang salita. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil unti-unting nagiging malinaw ang sinasabi ng mga taong iyon. Tila hindi nakakapagsalita ang isang to. Marahil hindi niya tayo naiintindihan. Puno ng tattoo ang katawan nito. Nakabahag. May nakasabit sa kanyang leeg na mga palamuti. Lahat ito ay gawa sa ginto. Sandali lang. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nanggaling? Biglang natigilan ang lalaki at lumuhod para pumantay kay Evan. Galing kami sa kapuluan ng Borneo. Ako si Marikudo, isa sa mga datong nasa ilalim ng ahop ni Rahab Balinsusay. Ikaw, anong pangalan mo? Biglang natawa si Evan. Hinawi ang sibat na nakatutok sa kanyang likod. Ayos ah. Masyadong ginagalingan yung arte. O nasan yung camera? Tumayo ang lalaki at muling nagtanong. Anong ibig mong sabihin, binata? Hindi ko nauunawaan ng iyong mga sinasabi. Pwede ba tigil-tigilan niyo ako? Alam ko palabas lang to eh. Alis na ako ha. Pasensya na ako, nakagulo ko. Ituloy niyo na lang yung ginagawa niyo. Mga tao dito may sakit sa utak. Matapos ang kaganapang iyon, tila hinila ang binata pa itaas. Nang muli itong magising, nasa loob siya ng kwarto ni Martin. Kumusta ang paglalakbay sa nakaraan, Evan? Nakausap mo ba ang taong nagmamay-ari ng buhok na ito? Oho, maganda ho yung panaginip ko. Parang nasa set ako ng pelikula. Dato Marikudo.
Siguro nasobrahan lang ako ng pag-iisip ano. Hindi pa naginip ang lahat, Evan. Ang nasaksiyan mo, kaganapang naging simula ng kasaysayan ng ating bansa. Yon ang mismong araw ng pagdaong ng 10 dato sa isla ng Panay. At ang taong nakarap mo ay si Dato Maricodo, isa sa mga pinagkakatiwalaang pinuno ni Raha Balensosay. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sa hindi malamang dahilan, tila nagkaroon ng interes ang binata sa kwento. Sige boss, makikinig po ako. Dito na sinimulan ni Martin ang kwento. Ang mga susunod na tagpo ay pangyayari daang taon na ang nakakaraan. Nang mga panahong ito ay hindi pa nasasakop ng mga dayuhan ang bansa. Mula sa kapuluan ng Borneo naglakbay ang 10 dato sa pamumuno ni Dato Puti. Sa ilalim ng kautosan ng noon ay pinuno ng Borneo na si Raha Balensosay. Narating ng mga ito ang kapuluan. Dumaong sa dalampasigan ng Hampik na ngayon ay kilala bilang probinsya ng Antique. Dito nagsimula ang kanilang sibilisasyon. Hanggang sa lumawak ito. 5 sa mga dato ang nagpasyang maglayag patungo sa ibang bahagi ng bansa. Lalo pa nang matuklasan nila na hindi lang iisa ang pulong bumubuo dito. Ang ilan ay napadpad sa kapuluan ng Palawan sa ilalim ng pamumuno ni Dato Magbanwa. Ang ilan naman napunta sa bandang ibaba ng Panay sa kapuluan naman ng Negros sa ilalim ng pamumuno ni Kali Kulafu o mas kilala sa tawag na Lapu-Lapu. Hindi sila nagtagumpay na makadaong sa dalampasigan ng Negros dahil sa mga naninirahang katutubo. Pinili ng mga itong maglayag papunta sa kapuluan naman ng Limasawa. Nahati ang pangkat sa 2. Ang ilan ay napunta sa isla ng Humunhon. Nagtalaga ng kanya-kanyang pamunuan ang 5 dato. Tinawag itong banwa na pinamumunuan ng 1 dato. Hanggang sa lumawak ang ilan na itaas sa karangalan ng Raha. Ang mga pinuno kagaya na lang ni Raha Humabon ng Sugbo at Raha Maginda ng Kamindanawan. Samantalang ang natitirang mga dato naman, pinaghatian ang isla ng Panay sa 5 bahagi. Kabilang sa mga ito ay si Dato Paiborong ng Irong-Irong na ngayon ay kilala bilang probinsya ng Iloilo. Katuwang nito sa pamumuno si Dato Maricodo na noon ay nagsisimula pa lamang at ibinigay sa kanya ang diskrito ng Kalinog. Sa murang edad, itinalagang dato sa Maricodo dahil sa taglay nitong kakaibang kapangyarihan. Lingid sa kaalaman ng ilang dato na may tinatagong lihim ang binatang dato. Tanging si Raha Balensosay lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Aatras tayo ng ilang araw bago maglayag ang pangkat. Bago pa man umalis sina Maricodo sa Borneo, kinausap ito ni Raha Balensosay. Tandaan mo, Maricodo, sa lahat ng mga datong nasa ilalim ng aking pamumuno, ikaw lang ang may espesyal na katangian. Sikapin mong wag itong matuklasan ng iba mong kasama, lalong-lalo na si Dato Puti. Tandaan mo kung ano ang misyon mo sa paglalakbay na ito. Si Maricodo, isa sa mga dato na pinaka-iniingatan ni Raha Balensosay dahil sa kakaibang pagkatao. Maniwala kayo o hindi, mula sa angkan ng maharlikang tikbalang ang dato. Lumaki si Maricodo sa pangangalaga ng Raha dahil walang kahit sino man ang maaaring makapigil dito. Malaking pinsala ang ginawa ng binatang tikbalang sa kanilang pamayanan. Tanging si Balensosay lang ang may kakayahang pigilan ito dahil sa kakaibang koneksyon ng Raha sa kabilang dimensyon. Nung una ay nahirapan din si Balensosay.
Ngunit kalaunan ay tila unti-unting nagbago ang ugali nito. Huwag kang mag-alala, Rahab Valenzuela. Alam ko ang gagawin ko. At isa pa, binaon ko na sa nakaraan ng masamang gawain. Sisiguraduhin ko sa inyo na walang mangyayaring masama sa mga kasamaan kong dato. Papangalagaan ko sila ng buhay ko. Matapos ang pag-uusap ay kaagad nang tumulak ang pangkat. 10 malalaking balangay, nalulan ang 10 dato, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Inabot ng maigit 10 araw ang kanilang paglalakbay. Nagawa nilang makarating sa kapuluan ng ligtas. Ibaba ang lahat ng mga kagamitan. Simula ng pagtatayo ng mga pansamantalang tahanan. Magpapalipas tayo ng ilang araw sa dalampasigang ito habang nagmamatsyag sa paligid. Wika ni Dato Marikodo sa kanyang mga kawal. Marikodo, mariing ipinagbilin sa akin ng Raha na huwag kitang iwawaglit sa aking paningin. Kaya mas makakabuting sumama ka sa akin, kayo ng pamilya mo. Nauunawaan ko, Dato Paiborong. Yun din ang sinabi sa akin ng Raha. Kung ganon, malinaw na ang lahat. Sige, magpahinga na muna kayo. Ako na magpapadala ng mga kawal para maglibot sa paligid. Sa lahat ng dato, si Paiborong ang pinakamalapit sa kanya. Dahil maliban kay Balinsosay, ito lang ang nakakaalam ng totoong katauhan ni Marikodo. Hapon na nang makadaong sila sa dalampasigan. Napakapayapa ng paligid. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ang panganib na dulot ng paglubog ng araw. Masayang nag-uusap ang mga dato nang bigla silang makarinig ng mga alulong ng hayop. Nung una hindi ito pinansin ng pangkat. Ngunit kalaunan, nakarinig sila ng mga sigaw ng taong tila nilalapa ng kung anong mga nilalang. Dali-daling tumayo si Marikodo. Dinampot ang kanyang kampilan. Saan ka pupunta, Marikodo? Kailangan kong tignan kung ano ang nangyayari. Walang pagdadalawang isip na tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Hindi ito kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Tumambad sa binata ang 4 na nilalang na pinagtutulungang kainin ang isa sa mga kasama nila sa paglalakbay. Nang mapansin ng mga nilalang ang binata, huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa. Sinugod si Marikodo. Hindi alam ng binata kung anong uri ng mga nilalang ang kanyang kalaban. Wala itong pakialam. Sinalubong ng binata ang mga kalaban. Gamit ang kanyang kampilan. Pinigilan niya ang mga ito. Sa kasamaang palad hindi tumalab ang atake ng binata. Anong uri ng halimaw ang mga ito? Bakit hindi sila tinatabla ng sandata? Laking gulat nito nang biglang tumayo ang isa sa mga nilalang at nagsalita. Nagulat ka ba, binata? Isa lang tayo ng pinanggalingan. Mas nauna nga lang kami kaysa sa inyo. Huwag kang magtaka kung bakit pareho tayo nagsalitang ginagamit. Anong uri kayo? At bakit kayo nandito? Hindi ba sinabi ng mahal mong pinuno ang tungkol sa amin? Nakakaawa ka. Isinuong kayo sa isang mapanganib na tungkulin ng walang kaalam-alam. Gayunpaman, nagpapasalamat ang aking angkan dahil may mga pagkaing dumating. Napangiti si Marikodo. Unti-unting napagtanto. Ito ang sinasabing panganib ni Rahab Valenzuela. Pasensya na, kaibigan. Nagkamali ka ng inakala. Hindi ko hahayaang galawin mo ang aking mga kasama. Itinarak nito ang kanyang sandata sa lupa.
Biglang nagliwanag ang mga tattoo nito sa katawan. Unti-unting nagbago ang anyo. Kalahating kabayo, kalahating tao. Isang tikbalag. Paano? Hindi na nagawang tapusin ng nilalang ang sasabihin. Biglang naglaho mula sa kinakatayuan si Marikodo. Nagulat na lang ang kalaban dahil sakal-sakal ng binata ang dalawa sa kanila. Oo, tama ka. Isa nga kung tikbalang. Pagsisisihan mo ang pagpatay sa mga kasama ko. Paulit-ulit na hinampas sa puno ang dalawang aswang. Hindi to tinigilan ni Marikodo hanggang sa magmistulang lantang gulay ang katawan. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa pang natira. Hindi na hinabol pa ni Marikodo ang mga ito dahil dumating si Datu Payborong. Mabilis namang nakabalik sa anyong tao ang binata bago pa siya makita ng Datu. Anong nangyari dito, Marikodo? At sino ang... Mga aswang. Paanong nakapunta yung mga yan dito? Ayon sa sinabi ng isa sa kanila, nauna silang dumating dito, galing sa ating pungsod. Ito marahil ang sinasabi ng Raha. Kailangan malaman nito ni Dato Puti at pakiusap Dato Payborong. Ikaw ang kumausap sa taong yun. Alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan ni Datu Puti. Pero siya ang pinuno ng grupong ito at kailangan niyang marinig ang pagpapaliwanag mo. Isang tabi mo muna ang hidwaan. Siguradong yun din ang gagawin ni Datu Puti. Kagad nang bumalik ang dalawa, bitbit ang bangkay ng mga aswang. Laking gulat ng lahat dahil hindi nila akalaing may ganong nilalang na naninirahan sa lugar kung saan sila dumaong. Sa palagay ko, hindi lang sa lugar na to nagkalat ang mga aswang. Mahigit 10 taon na nang palayasin ni Raha Balinsosay ang kanilang angkan sa ating punsod. Sa mahabang panahong yun, siguradong nakapagparami na sila. Ano ngayon ang minumungkahi mo, Datu Payborong? Kailangan nating linisin ang lugar bago tayo magtatag ng mga pamayanan. Hindi natin magagawa yon kung mag-uumpukan lang tayo sa iisang bahagi. Napakalawak ng kapuluang ito at kung gusto nating mamuhay ng payapa, hindi naman siguro masama na alisin ng mga balakid. Dinggin natin ang sasabihin ng ibang kasama at pinuno tungkol sa bagay na to. Hindi tayo maaari magpasya ng tayo lang. Nagpatawag ito ng pagpupulong kasama ang 10 datu. Nagsalita ang bawat isa. Nagkaroon ng diskusyon. Ngunit sa huli, kautusan pa din ni Datu Puti ang nasunod. Lilikupin natin ang kapuluan. Tama ang sinabi ni Datu Payborong. Hindi natin malilinis ang lugar kung mag-uumpukan lang tayo dito. Hinihikayat ko kayong muling maglakbay. Hatiin sa 2 pangkat ang mga kasamahan. 5 ang aalis at 5 ang may iwan. Nagpalabunutan ng mga ito. Sa wakas nakabuo ng pasya. 5 sa mga datu ang naglayag sa pangunguna ni Datu Magbanwa. Naglayag ang mga ito pabalik sa kanilang dinaanan hanggang sa marating ang mahabang kapuluan na ngayon ay kilala sa tawag na Palawan. Samantalang ang ilan naman napadpad sa malaking isla at doon nagtatag ng kanilang mga pamayanan. Samantalang ang 5 datu sa ilalim ng pamumuno ni Datu Puti, pinaghatian ang isla ng panay. Ipinagkaloob kay Datu Payborong ang unang bahagi. Pinangalanan itong Irong-Irong na ngayon ay kilala bilang Iloilo. Kasama ni Payborong sa pamumuno si Marikodo na noon ay tinalaga ng datu sa banwa ng Kalinog. Naging matagumpay ang paghahati ng mga distrito. Simula doon, nilinis ng mga datu ang kani-kanilang mga sakop. Lingid sa kaalaman ni Marikodo at Payborong na ang distritong napunta sa kanila ay ang pinakapugad ng mga aswang. Partikular sa banwang pinamumunuan ng isa sa mga datu
na nagngangalang Sumandig. Nagulat si Marikudo nang magpadala ito ng mensahero sa kanya. Ibinalitang iilan na lang silang natitira sa kanyang pamayanan. Hindi namin kaya ang kanilang bilang, Marikudo. At kung magpapatuloy pa ang kanilang pananalakay, maaaring maubos kaming lahat. Ito ang mga salitang bumungad kay Marikudo nang dinalaw niya ang banwa ni Datu Sumandig. Sa palagay mo, gaano sila karami? Marami, Marikudo. Hindi ko alam ang eksaktong bilang. May hinala akong pugad ng mga aswangang lugar na ito. Magbadali ka. Magpadala ka ng kalatas kay Datu Paiborong. Ipaalam mo na mananatili ako sa inyong banwa upang alamin kung pugad nga ba ito ng mga aswang. Kinagabihan ay nagmatyagang binata. Laking gulat nito dahil napakapayapa ng gabing iyon. Wala ni isang galaw sa loob ng kagubatan. Nakakapagtaka. Bakit tahimik ang paligid, Sumandig? Hindi ba't sinabi mo, gabi-gabi nila ginagawa ang pagsalakay? Maging ako ay nagtataka sa mga nangyayari, Marikudo. Huwag ka sanang mag-isip ng masama. Nakita mo ang kalagayan ng aking banwa. Hindi kita pinag-iisipan na masama, Datu. Nagtataka lang ako sa mga nangyayari. Saan nagpunta ang mga aswang? Kinabukasan ay pinili ng binatang mag-ikot sa lugar. Wala ni isa sa mga tauhan ni Sumandig ang sumama dahil sa takot nilang baka sumalakay ang kalaban. Sa kalagitnaan ng pag-ikot, napansin ng binata ang kakaibang amoy ng paligid na parang pinaghalong langis at nabubulok na laman. Hindi kalayuan sa kanilang kinakatayuan. Isang pamayanan ang natanaw ng kawal ni Marikudo. Kagad itong pinuntahan. Ngunit ang mga nakatira doon, mga katutubong may itim ang kulay ng balat at kulot ang buhok. Hindi sila ang hinahanap natin. Sa palagay ko, mga katutubo sila sa lugar na ito. Wala kayong gagalawin sa kanila. Hayaan niyong mamuhay ang mga yan ng matiwasay. Tandaan niyong tayo ang dumayo sa kanilang lupain. Tayo ang dapat magpakumbaba. At dahil walang anumang bakas na natagpuan, nagpasya ang mga itong bumalik sa ahop ni Sumandig. Ano ang nangyari sa inyong pag-iikot? Wala kaming nakitang bakas ng mga aswang sa paligid. Maliban na lang sa isang pamayanan ng mga maiitim na tao. Sa hula ko, mga katutubo sila sa lugar na ito. Nakita na din namin sila at alam kong hindi ang mga katutubong yon ang sumalakay sa amin. Hindi namin nagawang makipag-usap dahil ibang lingwahe ang kanilang gamit. Kung ganon, wala tayong gagawin sa mga katutubo. Tandaan mo, Datu Sumandig, tayo ang dayuhan sa lupaing ito. Nagpatuloy ang pagmamatsyag ng pangkat. Hanggang sa matagpuan ng binata ang kanilang hinahanap. Ngunit hindi na ito sakop ng banwa ni Sumandig. Ayon sa mga tauhan ng Datu, pinamumunuan nito ng isang taong nagngangalang Datu Bangaraw. Hindi na namin nagawa pang kausapin ang datong iyon dahil hindi naman siya kabilang sa ahop ni Rahab Balinsusay. Sa hinala ko, mga mangatang tilang napadpad sa kalangitan ng pulong ito. Sa mga hindi nakakaalam, ang salitang mangatang ay kasing kahulugan ng mga pirata. Mas lalong malaki ang dahilan para kausapin sila. Halos kalapit lang ng iyong banwa ang kanyang nasasakupan. At sa palagay ko, may nalalaman sila sa pagsalakay na nagaganap sa inyo. Tama ang sinabi mo, Marikudo. Ngunit babalaan kita. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng datong iyon.
sa oras na pumasok ka sa kanyang banwa at nagkaroon ng kaguluhan, maaring hindi na kayo makalabas ng buhay. Marami na akong mangatang na nakalaban. At sasabihin ko sa'yo, wala pa ni isa sa kanila ang hindi lumod sa akin. Anong pinagkaiba ng mga ito? Napailing na lang si Sumandig dahil muling nanariwa sa isipan nito ang mga labang na pagdaanan ng binata. Lalo pa nang talunin nito ang mga piratang puti ang balat. Matapos ang pag-uusap, tinungo ni Maricodo ang nasabing banwa upang makipag-usap. Ngunit bago pa man sila makarating sa hangganan, hinarang na sila ng mga kawal. Hindi kayo maaaring pumasok sa banwang ito nang walang paintulot mula sa aming dato. Kung ganon, dalin mo kami sa inyong dato. Tinanggal nito ang kanyang kampilan at inabot sa kawal. Pumayag naman ito. Pagkapasok sa banwa, muling naamoy ni Maricodo. Masangsang na pinaghalong langis at nabubulok na laman. Dumako ang pangkat sa isang malaking tahanan na gawa sa nipa at matitigas na kahoy. Doon ay hinarap sila ng isang lalaking may mahabang buhok. Ang lakas ng loob niyong pumasok sa aking banwa nang walang dalang sandata. Pinahanga mo ako, binata. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako si Maricodo, mula sa ahop ni Balinsusay. Maaari ko bang malaman kung saang ahop ka nagmula? Mula ka pala sa ahop ni Balinsusay. Wala kong ahop na kinabibilangan. Nagpasya kong umalis sa lungsod at nagtatag ng sarili kong pamayanan kung saan walang uusig sa amin. Napangiti si Maricodo dahil sa kaloob-looban nito. Alam niya na kung sino ang mga taong iyon. Teka, sandali lang. Ganito ba ang pagtanggap nyo sa mga panauhin? Isa akong dato kagaya mo. Medyo bata nga lang kung sa edad. Ngunit sisiguraduhin ko, sa ating karanasan, magkapantay lang tayo. Ipagpaumanin mo ang aking kawalang galang. Tumuloy kayo sa aking balay at pagdamutan niyo nawa kung ano man ang nakahain sa aking hapag. Magmusanang masamain ang mga tanong ko, dato. Nais kong malaman kung bakit ka umalis sa ating pungsod. Gaya ng sinabi ko sa iyo, dato. Nais kong magtatag ng sarili kong banwa kung saan walang uusig sa amin. Uusig? Bakit? Isa ka bang mangatang? Masyado mo namang ibinababa ang aking antas. Hindi ako isang mangatang, kaibigan. Kung ganon, paumanhin sa aking tanong. Hindi na kami magtatagal. Abutin kami ng dilim sa paglalakbay pabalik sa aking banwa. Nagpa siya itong umalis dahil inaalala ng binata ang kanyang mga tauhan. Nasa pugad sila ng kalaban. Hindi niya hawak ang sitwasyon. Kung ganon, hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Mag-iingat kayo sa paglalakbay. Kagad nang umalis si Maricodo sa lugar. Pagdating sa banwa ni Sumandig, pinaalam nito ang nangyari. Kung gayon, bakit hindi mo pa tinapos? Bakit hindi mo pa siya pinatay? Hindi ako basta-bastang kikilos. Nasa gitna kami ng pugad ng mga kalaban. Ayokong ibuwis ang buhay ng aking mga tauhan. Kung ganon, ano ang binabalak mo? Mag-isa akong sasalakay. Walang ibang sasama. Kawal, tunguin mo ang banwa ni Dato Payborong. Ipaalam ang aking plano. Magpadala ng mensahe kay Rahab Balinsusay.
Sabihin mo na natagpuan ko na ang mga aswang na pinalayas niya sa pungsod. Inantay ni Marikodo ang pagsapit ng dilim bago pa magsagawa ng kilos. Laking pagtataka ni Sumandig kung bakit lalakad itong mag-isa. Gayong kilala ang kanyang mga kawal bilang mabangis na mandirigba. Bakit hindi mo isama ang iyong mga kawal? Masyadong mapanganib kung sasalakay ka mag-isa. Mas mabuti kung mag-isa akong kikilos dahil malaya akong magagawa ang mga hakbang na nasa isip ko. Manatili kayo sa lugar na ito dahil sa oras na may sumunod sa akin, ako mismo ang pupugot ng ulo niya. Matapos makipag-usap, kaagad nang umalis ang binatang datu. Pagdating nito sa kalagitnaan ng gubat, nagpa siya itong magbagong anyo. At dahil sa taglay na bilis, kaagad itong nakarating sa banwa ni Datu Bangaraw. Panandalian itong nagmatsyag sa paligid upang matansya ang gagawing pag-atake. Hanggang sa nakakuha ito ng magandang tiyempo, walang pagdadalawang isip na sinugod ng datong tikbalang ang banwa na labis namang ikinagulat ng mga taga roon. Maging si Datu Bangaraw na noon ay mahimbing na natutulog ay nagulangtang sa ingay na likha ng kanyang mga tauhan. Anong kaguluhan to? Sinong nangahas na sumalakay sa aking banwa? Nang makita nitong nakahandusay sa lupa ang kanyang mga tauhan. Ang ilan sa mga natitirang buhay ay nagtipon-tipon habang nakahanda sa anumang sasalakay sa kanila. Nakita ng Datu ang takot sa mga ito. Napagtantong hindi basta-basta kalaban ang kanyang kinakarap. Ang malaki mong pagkakamali, Bangaraw. Nakuha mong salakayin ng mga kasamaan ko sa mismong araw ng pagdating namin. At ngayon, pagbabayaran mo ang kamuntikang pagkaubos ng sakop ni Datu Sumandig. Nasan ka? Nasan kang tampalasan ka? Magpakita ka sa akin. Habang pilit na sinisipat ang paligid, laking gulat nito nang biglang mamilipit sa sakit ang isa sa kanyang mga kawal. Hindi mo na kailangan pang magkubli sa anyong tao. Harapin mo ko sa pinagmamalaki mong katauhan. Pagsisisihan mo ang kahangalan na ginawa mo. Kung sino ka mang hangal ka na pumasok sa aking nasasakupan. Ibinaba ng Datu ang kanyang sandata at nagbago ng anyo. Dito napatunayan ni Marikodo. Isang gabunang aswang si Datu Bangaraw. Totoo ang mga narinig niyang kwento mula kay Raha Balinsusay. Totoo nga ang mga tinura ng Raha. Isa kang ang gabunan. Pilit pa din itong hinahanap ni Bangaraw. Ngunit sadyang malakas ang taglay na sa bulag ng binatang tikbalang. Bakit hindi mo ko harapin ng patas? Magpakita ka nang malaman natin kung sino ang higit na mas nakakalakas. Laking gulat nito nang biglang may sumipa sa kanya mula sa likod. Tumilapon nito sa bakuran. Nilingon niya kung sino ang may gawa. Nanlaki ang mga mata ni Bangaraw nang makita ang isang tikbalang na may purong ginto. Nagulat ka ba, Datu? Oo, ako nga to. Si Marikodo. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo ang tungkol sa akin. Tama ka. Hindi nalingid sa akin na may isang aliping kagaya mo ang nagpasailalim kay Balinsusay. Nakakalungkot lang isipin na isa kang maharlikang taglugar pero pinili mong magpasakop sa isang tao. Hindi ako nagpasakop sa Datu. Pinili kong makipag-isa sa Raha dahil alam kong tama ang kanyang gawain. Sumenyas ang Datu.
isa-isang sumugod ang mga aswang. Napagtanto ni Marikudo na hindi lahat ng nakatira sa banwang iyon ay kalahi ni Bangaraw. Ang ilan ay mga aliping na huli niya mula sa nakapalibot na pamayanan ng mga katutubo. Isa-isang hinarap ng binatang tikbalang ang mga kalaban. Hindi makapaniwala ang datu na nagawa itong ubusin ni Marikudo. Totoo ngang kakaibang taglay na lakas ng isang maharlikang tikbalang. Ngayon ko lang napatunayan. Ngunit patawad, dahil ngayon na din magwawakas ang buhay mo. Dali-daling sumugod ang datu. Inundayan ng suntok si Marikudo. Nasalo ito ng binata. Muling itinulak palayo ang datu. Kasunod nito, malalakas na sipa. Dahilan para tumilapon si Bangaraw sa malayo. Akmang tatayo na sana ito ngunit hindi na nagawa. Dahil nakita nitong papasugod na naman ang binata. Halos hindi na makagante ang kalaban dahil sa bilis ng pag-atake ng binatang tikbalang. Hanggang sa tuluyan na itong nanghina, pinilit ng datu na tumayo. Kaso nga lang naubos na ang lakas nito. Dinampot ni Marikudo ang kampilang nakakalat. Marahang naglakad papunta sa kinaroroonan ni Bangaraw. Dito na nagtatapos ang iyong kasamaan, Bangaraw. Pagbabayaran mo ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Sa ngalan ng Raha, pinapatawang kita ng parusang kamatayan. Kagad nitong pinutol ang ulo ni Bangaraw. Sa pag-aakalang dito na matatapos ang lahat. Ngunit laking gulat ng binata nang biglang may isa pang nilalang ang lumabas mula sa bahay ng datu. Tinamaan ng kalmot ang binata sa kanyang dibdib, dahilan para mapatras ito. Nakaramdam ng matinding pamamanhid sa buong katawan. Mukhang nagkamali ka ng banwang sinalakay, Tikbalang. Nasa pugad ka ng mga aswang at kung akala mo napatay mo na ang pinuno, nagkakamali ka. Kilala ng binata ang babaeng ito. Siya si Dian Masinlop, ang unang asawa ni Datu Bangaraw. Hindi ako nagkamali ng banwang sasalakayin. Talagang kayo ang sadya ko at alam kong hindi si Bangaraw ang napatay ko, kundi ang isa sa kanyang mga kapatid. Tama ba ako, Datu Bangaraw? Napakalakas talaga ng pang-amoy mo, Tikbalang. Oo, tama ka. Napatay mo nga ang walang silbi kong kapatid. Nagpapasalamat akong ginaya niya ang aking anyo. Habang nasa malayo ako, ninanamnamang pagkain ng laman ng ilan sa iyong mga kasamahan. Nagulat si Marikudo sa sinabi ng datu. Naalala nito ang banwa ni Datu Samandig. Anong ginawa mo sa sakop ni Sumandig? Huwag kang mag-alala. Ibinigay ko sa kanila ang karangalang maging pagkain ko. At ngayon, natatakam na kung matikman ang puso ng isang tikbalang. Sabay silang sumugod ni Dian Masinlop. Laking gulat ng mag-asawa nang biglang may humarang sa kanilang daraanan. Sinabihan ko na kayo na huwag gagawa ng kangalan, pero hindi ka nakikinig. Saka pa lamang ito nakilala ni Marikudo nang tanggalin ang nakatabing na tela sa kanyang muka. Kapunuan, paano kayong nakarating kagad sa lugar na ito? Si Raha Balinsusay ang nasa harapan niya. Mamaya ka na magtanong. Kailangan ko ng tulong dito. Dali-dali namang sumugod ang binata at pinatamaan ng sipa ang datu. Ang dakilang Raha. Sinong mag-aakala na magkikita tayo dito? Nagagawa mo pang tumawa sa kabila ng katotohanan
na nasa bingit ka na ng kamatayan. Hanga din ako sa iyo, Bangaraw. Binunot nito ang isa pang kampilang nakasabit sa kanyang likuran. Kilala si Balinsusay dahil sa taglay nitong pisikal na lakas at bilis sa pakikipaglaban. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na bukod sa pisikal na lakas, may kapangyarihan na nagmula sa kailaliman ang raha. Biglang sumugod ang mag-asawa at napailing na lang si Balinsusay. Ay nako, talagang naghuhukay kayo ng sarili niyong libingan. Sabay silang sumugod ni Marikudo. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na halinghing ng tikbalang. Walang kahirap-hirap na nagapi ang dalawang aswang. Ano na ngayon ang gagawin natin sa kanila, Kapunuan? Ilagay mo si Bangaraw sa isang malaking tapayan at siguraduhin hindi na ito makakalaya pa. Dahil kahit ilang beses silang patayin, patuloy lang na mabubuhay ang halimaw na yan. Hindi mo pa rin pinapaliwanag, Raha, kung paano kang nakarating ng ganong kabilis. Ayon sa Raha, palimitong sumama sa paglalakbay, lulan ng isa sa mga balangay. Nagpanggap itong aliping tagasagwan upang hindi makilala ng mga kadatuan. Alam ng Raha na mangyayari ang bagay na yon, kaya pinili nitong sumama. Matapos maisagawa ang utos, kagad nang bumalik ang dalawa sa sakop ni Sumandig. Laking gulat ng mga ito dahil kasama ni Marikudo ang kanilang Raha. Maging si Datu Paiborong at ang iba pang mga kadatuan, nabigla sa nalaman. Walang kaalam-alam ang mga ito. Isa sa mga mananagwan ang kanilang Raha. Marikudo, may alam ka ba dito? Maging ako, Datu, nagulat sa sinabi ng Raha. Nako, sana lang. Hindi siya isa sa mga mananagwan ko. Pinaghampas ko pa naman ng latigo yun. Natigil ito nang biglang tawagin ni Raha Balinsusay si Paiborong. Sa susunod na paglalakbay, ayokong sinasaktan mo ang mga aliping mananagwan. Sa oras na gawin mo yon, dila mo lang ang walang latay. Napalunok ng laway si Paiborong dahil nagkatotoo ang sinabi nito. Isa nga si Balinsusay sa mga mananagwang nakatalaga sa kanya. Patawad po, Kapunuan. Hindi na po mauulit. Kalimutan mo na yon. Ngayong payapa na ang lugar, simulan nyo ang pagtatatag ng inyong mga balangay. Nahati na ang kapuluan nyo. Iiwan ko na ang tungkulin sa iyo, Datu Puti. Kailangan ko nang bumalik sa Amtik. May nag-aantay pang suliranin ang ahop ni Guyang. Matapos magpaalam ng Raha, itinuloy ng mga datu ang pagtatatag ng pamayanan hanggang sa tuluyan itong tumatag. Ilang taon pa ang lumipas, dumating ang mga mananakop at dahil sa mga makabagong sandata, maging si Marikudo, nawalan ng lakas ng loob para lumaban. Tuluyang nasakop ang isla ng Panay. Kalaunan ay nagbago ang kultura nito. Nilikop ng Kristyanismo ang mga pamayanan na naging daan para sa panibagong kabiasnan. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Nagising si Eban na nakasubsob sa mesa. Hawak-hawak pa din ito ang buhok ng tikbalang. Samantalang si Martin, nakatayo sa harapan ng malaking bintana. Napalingon ito nang maramdamang gising na si Eban. Nang humarap si Martin, unti-unti nitong napagtanto. Nakamukha ni Marikudo ang amo. Sandali lang, boss. Kamukha mo si Datu Marikudo. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, Eban. Mula ako sa kanyang angkan. Ngayon alam mo na ang dahilan kung bakit ako gumastos ng ganong kalaki pera. Gusto kong ipunin ang lahat ng pagmamay-ari ng aking ninuno. Nang mga sandaling iyon, hindi lang hiwaga ng buhay ang natuklasan ni Eban.
Nalaman din ito ang nakatagong kasaysayan ng 10 datu. Halos hindi makapaniwala ang binata na mararanasan niya ang karangalang makilala ang isa sa mga kaanak ni Marikudo. Ngunit dahil sa pakiusap ni Martin, itinago ng binata ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, nanatiling lihim ang pagkatao ni Martin hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang pagpanaw. Si Evan ang nag-ingat ng lahat ng mga kagamitang naipon nito, nakatago sa isang ligtas na lugar. Sayang naman, maagang pumanaw si Boss Martin. Ang dami pa sana nating proyekto. Ayos lang pre. Alam mo naman may katandaan na si boss ha. Mabuti na nga yun nang makapagpahinga na siya. Mahabang panahon na ang ginugol niya sa mga proyekto natin eh. Biruin mo, hindi na nga siya nakapag-asawa. Alam nito ang totoong dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng pamilya si Martin. Ito ay dahil nang pumanaw ang Ginoo. Bumalik ito sa mundo ng mga engkanto at doon namuhay kasama ang kanyang angkan. Sinabi ni Martin ang kanyang lihim kay Evan. Bilang kapalit, ang binata ang ginawa niyang katiwala sa lahat ng mga naiwang yaman at gawain. Oo nga, buti na lang mabait ang bago kong boss. Anong susunod nating trabaho, boss? Gusto kong tuklasin kung anong totoong nangyari kay Raha Maginda. Ano, sasama ka ba sa akin? Dahil sa perang iniwan ni Martin, nagawang ipagpatuloy ng binata ang pag-iipon ng mahalagang piraso ng kasaysayan. Ito ang naging adhikain ni Evan na ipinangako niya kay Martin bago pa ito bumalik sa kabilang dimensyon. Ipagpatuloy mo ang pagtuklas sa iwaga ng ating kasaysayan, Evan. Ikaw sa lahat ng mga nakilala ko ang kinakikitaan ko ng kakaibang interes at alam kong hindi mo bibiguin ang matagal ko ng pangarap. Pinili nitong si Evan ang magpatuloy ng kanyang nasimulan dahil masyado nang matagal ang inilagi niya sa mundo ng mga tao. Halos hindi na nito nasubaybayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Kaya naman minabuti na lang ni Martin na mamirme sa kanyang mundo. Paminsan ay dumadalaw ito kay Evan, ngunit hindi rin nagtatagal. Malaki ang pasasalamat ng binata dahil nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ang mga nakailigan. Ito ay ang maglakbay sa iba't ibang dako ng bansa. Sa tulong ni Martin, mas marami pang natuklasan ng binata, lalo na sa totoong nangyari sa kasaysayan ng bansa. Tinanaw niya ito na malaking utang na loob kay Martin na isang maharlikang tikbalang.